Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Mapayapang araw ng Lunes, kapanalig, at maligayang kapistahan ni San Juan Maria Vianney, patron ng mga pari. Idalangin po natin ang lahat ng mga pari, lalo na ang ating kura paroko. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ngayon. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, lumayo siya at namangka na sila lang patungo sa ilang na lugar. Ngunit nalaman ito ng mga tao at sumunod sila sa kanya na naglalakad mula sa kanilang mga bayan. Pagdating ni Jesus sa pangpang, nakita niya ang maraming taong nagkakatipon doon at naawa siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit. Nang hapon na yon, lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi, "Nasa ilang na lugar tayo at lampas na ang oras. Paalisin mo na ang maraming taong ito para makapunta sila sa mga nayon at makabili ng kani-kanilang pagkain." Ngunit sumagot si Jesus, Hindi na nila kailangang umalis pa. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. "Wala kami rito, kundi 5 tinapay at 2 isda." Akin na. at iniutos niyang maupo sa damuhan ng makapal na tao. Kinuha niya ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit, nagpuri, hinati ang mga tinapay at ibinigay sa kanyang mga alagad, at ibinigay rin nila sa mga tao, at kumain silang lahat at nabusog. At inipon nila ang mga natirang pira-piraso, 12 punong basket. Mga 5,000 lalaki ang napakain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Bigyan ninyo sila ng makakain. Kapanalig, naranasan mo na bang mamatayan ng kapamilya, kamag-anak o kaibigan? Kung babasahin natin ang mga naunang talata bago ang binasa natin ngayon, malalaman natin na namatayan si Jesus ng kamag-anak. Ang pinsan niyang si Juan Bautista ay pinapugutan ng ulo ni Haring Herodes. Sinasabi sa verse 13 na sumakay si Jesus ng bangka upang tumungo sa ilang na pook, marahil upang magluksa sa pagkamatay ni Juan. Bagamat nagdadalamhati pa si Jesus, hindi niya natiis ang nakita niyang pangangailangan ng mga tao. Nahabag siya sa kanila at pinagaling ang mga may karamdaman. Isinaisan tabi niya ang kanyang personal na pangangailangan na mapag-isa at magdalamhati sa pagkamatay ni Juan upang tumulong sa pangangailangan ng mga taong umaasa sa kanya. Kapanalig, kailan mo ba huling nakayang isa-isang tabi muna ang iyong sarili upang unahin ang pangangailangan ng kapwa na higit na kailangan ng tulong o kalinga mo? Napapagod tayong lahat at nangangailangan ng pahinga at panahon para sa personal na pagmumuni-muni ng mga pangyayari sa ating buhay. Hingi natin kay Jesus ang grasya na mapangalagaan ang ating sarili at ang ating kapwang nangangailangan. Kung pababayaan kasi natin ang ating sarili, baka tayo naman ang ma-burnout at maging masungit sa mga taong nakapaligid sa atin. Sabi ni Jesus sa verse 16, bigyan ninyo siya ng makakain. Kapanalig, busugin muna natin ang ating sarili ng presensya ni Jesus upang ang ating buhay ay maging tinapay na maiaalay sa pagtugon sa pagkagutom ng ating kapwa. Si San Juan Maria Vianney ay taos-pusong tumugon sa pagkagutom ng mga tao sa sakramento ng kumpisal upang akayin sila pabalik sa Diyos. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow Paulines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong
Manalangin. Mahal na Birheng Maria, Ina ni Kristo at aming Ina, Ikaw ang pinakamatamis na bunga ng mapanligtas sa tapat na pag-ibig ng Diyos. Iniakyat ka sa langit at doon ay inaawit ang awa ng Ama. Gayunpaman, kaagapay ka pa rin namin sa iyong makainang pagkalinga. O Maria, Ina ng Simbahan, iniakyat ka sa langit na ating tunay na tahanan at iniluklok bilang reyna sa kanang kamay ng iyong anak. Hinihiling namin ang iyong pamamagitan para sa mga pangangailangan ng aming bayan, nang ang bawat kagandahang loob ay pagpalain at palakasin, ang pananampalataya ay manariwa at mapagyaman, ang pag-asa ay patuloy na maging matatag at maliwanag, at ang pag-ibig ay muling mapukaw at manumbalik ang sigla. Kami ay nagsusumamo, gabayan mo po kami sa landas ng kabanalan. Maria, aming Ina, balutin mo ang lahat sa iyong pangangalaga at ilapit kami sa iyong minamahal na anak, si Jesucristong aming Panginoon. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.